sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Orion. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Martes. 25 na sa buwan ng Nobyembre taong 2025 sa ulo ng mga balansyadong balita. Dating Secretary Harry Roque tinanggi ang impormasyon na siya'y inaresto sa Amsterdam sa the Netherlands. Mga pinaaresto dahil sa flood control scandal, binigyan ng ultimatum ng DILG. 1 milyong pisong pabuya, alok naman ang Department of Justice para sa ika-aresto ni Cassandra Leong. House Majority Leader Sandro Marcos isinabit ni dating Congressman Zaldico sa budget insertions. Bukod sa EDSA trillion peso march, malaking pagtitipon ni Kakasarin sa Luneta at sa iba pang panig ng bansa sa November 30. 7 patay sa bakbakan sa Kidapawan sa Cotabato. 3 patay sa pagkararo ng truck sa ilang sasakyan sa Antipolo City. At bagyong Verbena magla-landfall sa northern portion ng Palawan. Halos 50,000 katao apektado. Magandang hapon Pilipinas, kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, itinanggi na dating Secretary Harry Roque ang impormasyon na siya ay naaresto ng Interpol habang nasa Netherlands. Sa kanyang Facebook page, sinabi na Roque na siya ay patungo sa Vienna, Austria ngayon. Para patunayan ang kanyang pahayag, ipinaskil ng dating kalihimang kopya ng kanyang ticket sa eroplano patungong Vienna. Ang Pilipinas ay humiling sa Interpol na maisyuhan ng red notice si Roque dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Aapela ang kampo ni dating presidential spokesperson Harry Roque matapos ang desisyon ng korte na kansilahin ang kanyang pasaporte. Sa isang video message, iginiit ni Roque na hindi pa pinal ang desisyon ng Pasig RTC at may 15 araw pa upang makapaghain ng motion for reconsideration. Kasabay nito, nanawagan si Roque ng dasal para sa kanyang kaligtasan. Bukod kay Roque, kinansila rin ang pasaporte ni Cassandra Ong at 3 iba pa kaugnay ng kasong human trafficking dahil sa mga iligal na aktibidad sa Pogo sa Porac, Pampanga. Panoorin at pakinggan po natin ito. Ang dahilan ng hukuman, maski hindi daw ako umalis ng Pilipinas para takbuhan yung kriminal na kaso ko, ako naman daw po ay nananatiling labas ng bansa at hindi hinaharap ang proseso sa Pilipinas ng walang dahilan. Okay. Well, unang-una po, hindi pa po pinalyan. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit lahat sila ay sinasabi na kanselado ng passport ko. Meron po akong 15 araw para mag-file ng motion for reconsideration at nagfa-file po ako ng motion for reconsideration. Bakit? Samantala sa iba pang mga balita, naglabas na ng 1 milyong pabuyang reward ng Department of Justice para sa sinumang makapagbibigay ng tamang impormasyon na magtuturo sa kinaroroon ni Cassandra Leong na akusado naman sa kasong human trafficking. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, nakahanda silang ibigay ang naturang pabuya para madakip si Ong na sinasabing may koneksyon sa iligal na operasyon ng Pogo. Nauna nang naglabas ng whole departure order at kinansila na ang pasaporte ni Ong at mayroon na ring inilabas na red notice laban sa kanya. Sinabi pa ni Beda na makikipag-ugnayan ng DOJ sa mga otoridad sa Japan upang matuntun siya dahil sa unang ulat na naroon umano si Ong. Samantala, kumpiyansa si Senator Risa Hontiveros na maibabalik na sa bansa si Attorney Harry Roque at Cassandra Leong kasunod ng kanselasyon ng kanilang mga pasaporte. Sabi ng senadora, hindi maaring habang buhay nilang tatakbuhan ang pananagutan nila. Hindi rin dapat umanong tumigil ang pamahalaan hanggat hindi napapanagot ang mga sindikatong nasa likod ng mga pogo at hindi sapat na si Alice Guo lamang ang mapapanagot. Samantala, naniniwala naman si Senator Sherwin Gatchalian na mas makabubuti
mabuti kung uuwi na lamang sina Roque at Ong. Anya'y liliit na ang kanilang mundo matapos kansilahin ang kanilang mga pasaporte. 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, mayroon na lamang hanggang Huwebes para sumuko ang iba pang akusado sa 289 million flood control scam sa Oriental Mindoro. Babala ng Interior Secretary John Vic Remulla, kung hindi pa sumuko ang mga akusado ay hahanapin at tutugisan ang mga ito. Sa ngayon, 8 na ang sumuko at naaresto pero nananatiling at large si dating ako Bicol Congressman Zaldico. Dagdag ni Remulla, para sa mga individual na nasa ibang bansa, maaari silang magtungo sa mga embahada at sila na ang bahala para maibalik sa bansa ang mga ito. Idinawit naman ni dating Congressman Zaldico si Majority Floor Leader Sandro Marcos na tumatabo ng bilyong-bilyong piso sa budget insertions taon-taon. Sa part 2 video ni Ko na ipinost sa kanyang social media, sinabi nitong aabot sa higit 50 billion pesos ang isiningit ni Sandro sa loob ng 3 taon. Anya, laging may utos si Congressman Sandro sa BICAM Conference Committee na ipasok ang kanyang mga proyekto. Pakinggan at panuurin po natin ito. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion. Samantala, sabi pa ni Ko na galit sa kanya si Congressman Sandro Marcos dahil kulang ng 8 billion pesos ang in-insert na proyekto sa 2025 budget at may mga kontraktor na nakapag-advance na. Narito po mali ang part 2 video video ni dating Congressman Zaldico. Sa akin, nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget, ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Samantala, sa kaugnay na balita, isang kriminal na umiiwas sa hustisya naman ang buwelta ni House Majority Leader Sandro Marcos sa pinakabagong alegasyon ni Zaldico. Sa isang statement, binigyan din ng congressman na malinaw ang agenda ni Ko na pagpapabagsak lamang sa kasalukuyang administrasyon. Ibinulgar ni Marcos sa base sa mga intel report. Nakipagkasundo umano si Ko sa ilang grupo ng agenda ay pabagsakin ng gobyerno. Binigyan din ng presidential son na mga pagbubulgar ni Ko ay hindi revelasyon kundi destabilisasyon. Samantala, humarap na sina Congressman Arjo Atayde at Congressman Dean Asistio sa Independent Commission for Infrastructure o ICI pero sa pamagitan ng executive session. Naging emosyonal si Atayde bago pumasok sa tanggapan dahil pawang hearsay lang at wala pang ebidensyang aligasyon laban sa kanya at sa kanyang ama. Anya, humarap siya sa ICI para patunayan na inosente siya at nakahanda rin ang kanyang ama na harapin ang investigasyon. Narito po si Congressman Arjo Atayde. Yung father niyo yung tumatanggap on your behalf? Yes po, again, it's all hearsay po sir. Kasi until now, as I said, baka mas mabuti po bago po magturo, bigay po muna sa akin yung ebidensya laban sa akin. Because up to this point, since September 8, they haven't even given out anything against me or my father. You know, and my father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po. And Hinamo naman ni Congressman Asistio ang mag-asawang Diskaya na patunayan ng aligasyong tumatanggap umano siya ng kickback. Sabi pa ni Asistio, humirit siya ng executive session sa komisyon dahil baka magkaroon ng trial by publicity mula sa mga sensitibong detalye na kanyang sasabihin. Narito naman si Congressman Dean Asistio. Humarap po tayo dito sa ICI para makipagtulungan sa investigasyon. Nang sa ganun, mabigyan din tayo ng pagkakataon na ma-hear
yung name natin sa allegations laban sa atin. Sir, ba't kayo nag-request na executive session? Para po mas maprotektahan dahil baka magkaroon po ng judgment by publicity at baka meron po tayo mga sensitibong masabi sa ICI na hindi muna kinakailangan lumabas sa publiko para ho hindi abala sa investigasyon natin. Una sa lahat, wala akong katotohanan yon. Naglabas na po ako ng official statement nung araw pa lang, noong September 8, na binanggit nila ito sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero ba't ikaw dadawit? I mean, of all the congressmen? Patunayan po nila. 23 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, isinusulong ni Cavite Congressman Kiko Barsaga na magkaroon naman ng mandatory disclosures ang lahat ng foreign travel ng mga congressman bilang pagpapalakas ng transparency at accountability sa Kamara. Sa ilalim ng panukala, kinakailangan magsumite ng advance written disclosure bago bumiyahe ang mga mambabatas na siya ring ipopost sa website ng Kamara para madaling ma-monitor ng publiko, media at oversight bodies ang kanilang mga aktibidad. May kakibat na parusang hindi pagsusumite o pagbibigay ng maling impormasyon kabilang ang reprimand, censure o suspension, salig na rin sa House Rules. Matatandaan na umani ng batiko sa pag-alis ng ilang lokal na opisyal ng Cebu sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Bukod dito ay pag-alis din ng bansa ni dating Congressman Saldico para magpa-check up umano, pero hindi na maling umuwi nang pumatok ang isyu ng flood control scandal. Inamin ni Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio na isang beses silang nagkita ng kongresistang si Curly Discaya na siyang nagdawit sa kanya sa flood control mess. Sa ambush interview matapos sumalang sa executive session ng ICI, sinabi ni Asistio na nangyari ito sa isang awarding ceremony sa Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo noong November taong 2024. Tanging pagpapakilala lang anya sa isa't isa ang kanilang napag-usapan ni Discaya na siya umanong presenter sa event habang siya naman ay awardee. Idiniin ni Asistio na pagkatapos nito hindi na ulit sila nagkausap ng kongresista. Narito po muli si Caloocan City 3rd District Representative Dean Asistio. Nag-meet po kami once, that was November 2024, nung meron pong awarding doon sa loob po ng Camp Aguinaldo sa AFP, isa po ako sa mga awardee. At si Mr. Discaya po ay nandun bilang presenter ng award. So nag-meet po kami, once lang, tapos parang pinakilala lang po ako. Yun lang po. Samantala, 7 katao naman ang nasawi sa nangyaring enkwentro sa Barangay Malinan sa Kidapawan City sa Cotabato. Batay sa ulat ng Police Regional Office No. 12, nagugat ang bakbakan ng pagbabaril ng mga armadong lalaki ang grupo ng mga biktima. Ayon sa isang nakaligtas, bigla na lamang silang pinaputukan ng armadong kalalakihan. Nakilala naman ng pulis ang mga residente mula sa Cotabato City at mga nasawi, ngunit pansamantalang tumutuloy sa Kidapawan mula pa noong Agosto 8. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, posibleng may kaugnayan sa Rido o matagal ng alitan at sigalot sa lupa sa pagitan ng involved na mga pamilya o grupo. Pumasa sa hamong resignation ni Senator Raffy Tulfo ang Administrator ng National Irrigation Administration na si Eduardo Guillen. Ito ay kung mapapatunayang depektibo ang isinagawang repair sa Bulo Small Reservoir Irrigation Project sa San Miguel, Bulacan matapos itong masira dahil sa bagyong Karding noong 2023. Sa budget deliberation sa Senado ng NIA, sinabi ni Tulfo na palyado ang naging pagsasaayos dito na ginastusan pa umano ng pamahalaan ng 50 million pesos. Pero pinabulaanan ito ni Guillen at sinabing ang kontraktor ng proyekto ang nagsaayos ng sira nang walang ginagastos ang gobyerno. Kumpiyansa rin si Guillen na wala ng sira ang naturang irrigation project. Pakinggan po natin si Guillen. Ang sinasabi ko kay Senator Tulfo po, yan ay pinaayos natin na maganda, nilagyan pa natin ng bakal sa loob. Kaya sigurado po ako na but anyway, tinapos po nirepair po ng contractor yan nang wala pong ginastos ang gobyerno. Hindi po yung, ang alam kasi ng ating mahal na senator, may 60 million na ginastos na pinondohan ulit. Ang budget po kasi ng NIA bilang GOCC, ang classification po niyan sa GAA ay MOOE. So ang pagkakalam ng ating senador, yan ay para sa maintenance, pero hindi po yon. Yun po yung mismong budget nung kanal na yan noong 2014, yung 50 million na sinasabi niya.
Balansyado. 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Pabalik tayo sa ilang saglit. Balansyado. Balikan natin ang mga balansyadong balita. Kami pa rin ang inyong tagapag-ulat. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Umabot na sa 46,923 mga individual ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng shear line at bagyong Berbena. Batay sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, wala mga ito sa iba't ibang lugar sa Caraga region. Sa ngayon, 485 families o 1,966 individual ang nananatili sa 19 na mga evacuation centers habang patuloy na minomonitor ang iba pang lugar. 3 kalsada ang nasarado sa Region 6 habang 2 naman sa Caraga epekto pa rin ng masamang panahon. Samantala, 59.59 na pantalan mula sa Mimaropa, Region 6 Negros Island Region, Region 7 at Caraga ang pansamantalang hindi operational. Samantala 3 patay habang 3 iba pa ang sugatan sa karambola ng 6 na sasakyan sa bahagi ng Sumulong Highway sa Antipolo City. Sa ulat ng first responders mula sa Barangay Santa Cruz Rescue, pasado alas 6 ng umaga nang mawala ng preno ang dump truck na magkakarga sana ng buhangin sa sentro ng syudad. Dahil dito inararo ng dump truck ang kasamang isa pang truck, 2 motorsiklo, 1 kotse at 1 SUV sa kabilang lane ng kalsada. Naipit sa harap ng dump truck ang driver at pahinante. Gayon din ang rider ng motorsiklo na nagulungan at pumailalim sa sasakyan. Ayon sa Antipolo City Command Center, dead on arrival sa ospital ang lalaking pahinante. Habang sa retrieval, nalagutan ng hininga ang driver ng truck maging ang motorcycle rider. Samantala, inilikas naman ng Philippine Coast Guard ang mga residente sa Bacolod na na-trap ng kanilang bahay dahil sa pagbaha. Para prioridad ng PCG ang kaligtasan ng mga sanggol at senior citizen sa Barangay Banago at pinuntahan din ng Barangay Mandalagan na nakaranas ang abot binting baha. Nag-aabot ng tulong ang Coast Guard at tiniyak ang kaligtasan ng mga residenteng patuloy na minomonitor naman ang iba pang area sa naturang lungsod. Higit sa 5,000 ang stranded sa mga pantalan dahil sa pananalasa ng bagyong Verbena ang ngayong araw ng Martes, November 25. Ayon sa Philippine Coast Guard, nasa 5,576 na mga pasahero, truck drivers at cargo helpers ang stranded sa 82 ng mga pantalan. Umabot na sa 141 vessels at 52 motor bangkas ang hindi maglalayag dahil sa epekto ng bagyong Verbena. Karamihan sa mga apektadong pantalan ay nasa Southern Tagalog, Bicol, Western Visayas, Southern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Northeastern Mindanao at Southwestern Mindanao. Sina Henry Uri at Karen Oyong, DZRH, Balansyado. Samantala, magsasagawa naman ang seri ng anti-corruption protest sa November 30 sa iba't ibang lugar sa bansa. Ang Kilusang Bayan kontra Coraco, tama na. At bagong alyansang makabayan sa November 30 kasabay ng malaking mobilisasyon na baha sa Luneta 2.0 sa Maynila. Ayon kay David San Juan, konbino ng taong bayan ayon sa Magdanakaw at Abusado Network, magsisimula ang programa ng baha sa Luneta 2.0 sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang tanghali. Kabilang naman sa magsasagawa ng seri ng kilos protesta ang Davao City, Iloilo, Antique, Roas, Calibo, Bacolod at Calamba sa Laguna. Sa Cebu, sa Tacloban, sa Baguio, sa Naga, sa Camarines at Legazpi, kasama na rin ang Albay. Ayon sa mga organizer, ang sabayang protesta ay bahagi ng kanilang panawagan laban sa talamak na nakawan sa bansa. Tiniyak naman ng Department of Social Welfare and Development ang sapat na relief assistance para sa mga apektado ng bagyong Verbena. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, halos 1 milyong food packs ang naka-standby o naka-preposition bago pa manalasa ang tropical depression. Ito ay bukod pa sa repacking operation sa Luzon at Visayas Disaster Resource Center para dagdagan ang pamamahagi ng relief para sa iba pang naapektuhan ng mga nakalipas na bagyo. Sinabi ni Dumlao na abala din ang mga personnel ng DSWD sa kaparehong aktibidad sa Bicol, Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region. Sa iba pang mga balita, arestado ang 16 na Chinese national sa isang scam hub sa San Miguel sa Manila. Ayon sa Bureau of Immigration, nagsagawa ng raid ng mga operatiba sa Sunland Building
para hulihin naman si Chen Qinghuang ng isang pugante sa China. Dito na aresto ang iba pang mga dayuhan na bigong makapagpresenta naman ng pasaporte at iba pang immigration documents. Nakita rin sa lugar ang libo-libo mga gadget na ginagamit naman sa mga online scam operation. Nasa kustodiya na ng immigration ng mga naarestong Chinese habang hinihintay ang kanilang deportasyon. Walang nakikitang banta sa seguridad ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa ikalawang round ng trilyon peso march sa November 30. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, naka-red alert status na ang kasundaluhan para sa rally. Hinimok naman ni Padilla mga organizer ng sarili na sila na mismo ang pumuli sa kanilang sarili upang matiyak na hindi sila mapapasok ng mga magtatangkang manggulo. Samantala, inanunsyo naman ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na mag-deploy sila ng 9,000 tauhan para sa aktibidad. Binigyang diin ito na bawal ang anumang aktibidad sa Mendiola, paligid ng Malacanang at sa labas ng White Plains at Temple Drive sa Quezon City. 42 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Babalik tayo sa iba pang mga balita. Sina Henry Uri at Karen Oyong, DZRH, Balansyado. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your Ito na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sina Henry Uri at Karen Oyong, DZRH, Balansyado. Dumako tayo sa iba pang mga balita. Department of Justice kinumpirmang walang natanggap na impormasyon kaugnay sa manoy pag-aresto kay Harry Roque sa Danido Lands. RH number 29, Boy Gonzales. Boy! Henry, wala pang natanggap na opisyal na impormasyon ng Department of Justice tungkol sa manoy pag-aresto
kay dating presidential spokesperson na Attorney Harry Roque. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, wala pang anumang opisyal na komunikasyon na naiparating sa ahensya hinggil sa iniulat na pag-aresto at magbibigay lamang sila ng update kapag may formal ng kumpirmasyon mula sa kinaukulang otoridad. Giit ni Martinez, hindi patiyak kung nakapagbiyahe si Roque. Dagdag niya, hindi dapat makalabas ng bansa ang sinumang individual na walang balidong pasaporte at maaaring maharang o ma-detain ng immigration authorities kung kulang sa wastong travel document. Ipinaliwanag din ni Martinez na kahit hindi pisikal na namarkahan ang pasaporte ni Roque bilang kanselado, meron manong passport database ang Department of Foreign Affairs upang ipatupad ang mga proseso alinsunod sa RA number 11983. Hanggang sa ngayon, nanatiling hindi beripikado ng DOJ ang mga alegasyon tungkol sa umano'y pag-aresto o biyahe ni Roque. Ito si Boy Gonzales para sa Lisanes, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, mas mataas na budget ng DepEd para sa 2026. Sinuportahan ng mga senador. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo yan, Raymond. Nagtulong-tulong ang mga senador para i-endorso ang 1.044 trillion pesos na budget ng Department of Education o DepEd para sa 2026. Ito ay sa kagustuhang matugunan ng mga problemang matagal nang kinakaharap sa larangan ng edukasyon. Sa Senate Plenary Deliberations, siniyayag ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance na sinuportahan nilang mas mataas na budget ng DepEd dahil malinaw ang mga reforma na gustong ipatupad ni Secretary Juan Edgardo Sani Angara. Sinimulan ito ni Senador Pam Aquino, ang chairman ng Senate Committee on Basic Education, sa pagsasabing dapat lang pagtulungan ang budget para sa pangarap ng mga kabataan. Para kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, mataas ang kanilang tiwala sa liderato ni Secretary Angara. Sa pamamagitan niya, inaasahang matugunan na ang problema sa kakulangan ng mga classrooms, dagdag benepisyo sa mga guro at tutors, at ang mga mag-aral ay may access sa mga libro at iba pang school materials. Ikinatuwa naman ni Senador Pia Cayetano ang kahandaan ng DepEd para ipatupad ang mga rekomendasyon ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Welcome din sa mga senador ang mga pagbabagong ipinatutupad sa senior high school curriculum at TechVoc program na certified ng TESDA. Sa pagtatayo ng mga classrooms ay maglalatag ang DepEd ng mga iba't ibang pamamaraan upang ito ay mapabilis. Ito ay sa pamagitan ng partnership sa mga local government unit, private-public partnership o PPP, civil society organizations o kaya ay ang DepEd mismo ang magtatayo ng mga ito. Sa taong 2026 ay magsasagawa ng malawakang hiring para sa mga guro, palalawakin ang digital connectivity sa mga malayong eskwelahan at deployment ng 10,000 mga school counselors kontra bullying. Nagpasalamat si Education Secretary Sani Angara sa ipinakitang suporta ng mga senador para sa budget ng DepEd. Patunay lamang ito na lahat ay sumusuporta sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na tutukan at isulong ang pagbangon ng basic education sa bansa. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, mas 30 Chinese vessels na ispatan daw sa West Philippine Sea na asang tatamaan ng bagyong Berbena. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Aabot sa 30 sasakyang pandagat ng China ang nananatili sa West Philippine Sea bago pa man ang inaasahang pagtama rito na bagyong Verbena. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, posibleng mabawasan ang mga ito habang papalapit sa lugar ang tropical depression. Sa forecast kasi ng Pag-asa, maaaring lumakas ang bagyo at maging tropical storm kapag umexit sa Palawan Island patungong WPS. Hanggang alas 5 kahapon, namumonitor ng Philippine Navy ang 4 na People's Liberation Army Navy ship at 8 China Coast Guard vessels sa Baho de Masinloc, 1 PLA Navy at 6 na CCG sa Ayungin Shoal, 1 PLA o Chinese warship at 5 CCG sa Escoda Shoal at 5 CCG vessels sa Pag-asa Island. Wala mang untoward incident o aggressive action na ginagawa ang mga nabanggit. Narindigan si Trinidad na iligal ang presensya ng mga ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala,
13 taong gulang na lalaki patay nang magulungan ng trailer truck sa Mel Lopez Boulevard sa Tondo, lungsod ng Maynila. RH27 Noche Kakas, ibalita mo yan, Noche. Miss Kay at Kaya Henry, patay ang minor de edad na lalaki matapos magulungan ng trailer truck sa Mel Lopez Boulevard malapit sa Aroma, Tondo, Maynila. Dead on the spot ang 13 anyos na lalaki na pumailalim sa trailer truck. Nasa kustodiya naman ngayon ng MPD Traffic ang truck driver at pahinante nito. Ayon sa inisyal na impormasyon, sabi ng driver, tumigil sila sa Road 10 dahil nag-overheat ang radiator ng truck. Matapos salina ng tubig ang radiator, paalis na sana sila. Biglang may narinig na kalabog sa likuran ng trailer. Nang i-check, napansin na nasa ilalim na ang binatilyo at nagulungan. Ayon sa ilang residente, naglalaro ang bata kasama ang mga kaibigan sa kalsada nang hindi umano napansin ng driver. Inahanda na ngayon ng pulisya ang isasampang kaso laban sa nagmamaneho. Alright, sa 27, nagkakakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Noche Kakas, 5:51 ang hapon. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Karen Oyo, DZRH, Balanchado. Samantala, partner, sa linya natin ang tagapagsalita ng National Capital Regional Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Mukhang malaking rally yung paghahanda nila, partner, sa 30. 30. Ba, holiday kasi. Linggo, holiday, Bonifacio Day. Ayan. So ano ba ang aasahan natin sa Trillion Peso March? Ikalawa na to. Second episode, ika nga. So nasa linya na natin si Police Major Hazel Asilo. Magandang hapon po, Ma'am Hazel. Wala pa? Sige. Calling pa. Akala ko nandyan na siya. Okay, so this coming Sunday yan. At marami yata ang nag-pledge na lalahok dito. May mga eskwelahan, may mga religious groups. Ano pa ba? Sino pa ba yung mga nag-pledge na sasali dito? And this is with in line with, of course, yung indignation ng mga kababayan natin sa corruption, issue ng corruption, flood control projects, ayan, at marami pang mga issue na bumabalot po sa ating bansa. Alright, Major Hazel Asilo, ma'am, magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Maulang hapon po, Sir Henry and Ma'am Karen, at sa lahat po magandang hapon. Major, ilang grupo ho, ilang mga organisasyon nabigyan po ng permit ng NCRPO ng legal na pwedeng magsagawa po ng mga rally? Ang nagbibigay po ng permit ay hindi po ang NCRPO, ang local government unit po, kung saan po sila magkakaroon ng pagtitipon. Sila po yung nagbibigay po ng permit sa mga grupo na magre-request po. Ang permiso pong ito walang talagang sole responsibility lang ng LGU. Hindi po kayo kumbaga
kino-coordinate muna o wala munang hindi rin kinukuha ang inyong approval? Ganun po ba? Wala. Meron po mga pag-uusap, pero po ito po ay nagdidepende po sa local government unit at kung halimbawa pong mabigyan na po sila ng permit, saka po nagkakaroon ng kung ano po yung pag-uusap ng organizers, ng LGU at ng PNP. Sa ngayon po, ilan ho yung alam ninyong nabigyan na ng LGU ng permit? Sa ngayon po, ito lamang pong pagtitipon dito sa People Power Monument. Sa linggo, ang meron pa pong permit na ibinigay ng Quezon City. Okay. Kasi balita natin Major Hazel Asilo ma'am, ay parang simultaneous po ito, buong bansa daw, meron daw mga gaganapin pa sa ilang parte ng Pilipinas. Pero dito po sa Metro Manila, specifically po sa inyo pong area of responsibility, of course, ang NCR, kumusta pong paghahanda para po dito at mga ilang venues po ba ang kailangan nyo rin pong i-secure aside from the main venue, of course, yung may mga kalsada po ba, may mga areas po ba na medyo sabihin na natin ay high risk? Bukod po dito sa ating area ng EDSA, inaasahan din po natin na magkakaroon ng pagtitipon dito sa Luneta, sa Maynila. At bukod sa dalawang ito na malaking pagtitipon, magkakaroon po tayo ng deployment sa area po ng dito sa Liwasang Bonifacio, sa may US Embassy, maging dito po sa area ng Mindiola at saka sa Ayala Bridge. Yung mga usual po na nagkakaroon ng mga lightning rallies, ito po yung isa sa mga babantayan din natin at lalagyan natin ng personnel. Kumusta ho ang monitoring? Wala naman po na monitor ang NCRPO na banta sa seguridad within Metro Manila. Sa ngayon po, wala naman po tayong namomonitor na direktang banta, pero patuloy po ang ginagawa natin na monitoring para po maging ready tayo kung ano man po ang mangyayari or may mga sitwasyon po tayo na kailangan agad po nating aksyonan. Wala pong namomonitor ma'am, pero wala namang ding naaamoy. Sa ngayon po, wala po tayong chine-check na kailangang pagdudahan natin. Pero tuloy-tuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa AFP at sa iba pa pong agencies para po masiguro na hindi tayo mabibigla. Yung sabi po ng AFP ay naka-red alert status po sila para sa rally. Kayo po dyan sa PNP, sa NCRPO, ano pong inyong paghahanda? Kami po sa PNP, dito po sa NCRPO, simula po sa Friday ng 5 p.m. magtataas po kami ng full alert status para po sa paghahanda dito sa November 30 rally. So tayo po magkakaroon ng initial deployment sa Sabado at full deployment po natin ay sa Linggo ng umaga, alas 4 po. Major, pwede bang sisigaw ng Marcos Resign o pwede bang mag-display ng placard na Marcos Resign? Yan po ay isang question po talaga na laging natatanong kung ito po ba ay nag-insinuate ng kaguluhan or seditious po ba itong mga bagay ito. Ito po ay nagdidepende dun sa grupo na sasalihan nila, katulad po nung nakaraan na meron pong isang grupo na sumalit po dito sa mga nagtitipon dito sa People Power Monument kung saan pinaalis sila dahil meron po silang mga placards. So depende po yan sa magiging take nung grupo na sasamahan nila. Pero kung halimbawa po yung isinisigaw po nila ay nag-uudyok ng karahasan, laban sa pamahalaan, naghihikayat po na mag-alsa o maghimagsik at saka po yung mag-udyok ng manira ng mga ari-arian, yan po ang aming mga pinagbabawalan. Agad-agad po namin maayos. Opo, may mga listahan ba kayo, Major, kung ano ang mga salita, ano ang mga pangungusap, ano ang mga maaari pong isulat sa placard na para ma-awardingan na siguro yung ating mga kababayan. Ano ba yung hindi nila dapat i-display? O pwede ba silang mga salitang hindi na dapat bitawan? O pwede ba silang magsunog ng effigy? May mga ganun po ba o bawal po ito? Ang pagsusunog po ng effigy, ito po kasi nakadepende kung ayon na rin po sa pakikipag-usap namin before sa DENR, meron po kasing specific na size na susunugin para po mag-cause ng environmental risk o kumbaga po yung usok na nagagawa niyan. Pero all in all po, bawal po talaga kasi magsunog kasi posible po yang lumipad yung flames na makasunog sa ibang gamit. So bawal po talaga yan. Yung question ng partner ko about yung mga placards. Anong pwedeng sabihin? Anong pwedeng isulat? Wala po tayong listahan or specific na mga bawal ilagay, pero yung po kasing mga isinisigaw, yung mga sinasabi po natin talaga, yun po talaga yung nagko-cause ng
sabihin na natin na nag-uudyok sila kasi kung nakasulat lamang naman po yan at wala naman pong direktang threat or bantado sa kanilang mga nakasulat is hindi naman po siguro namin consider na sila po ay So, ma'am, Major Hazel Asilo, ma'am, yung salita na mag-uudyok na sugurin natin. Sabihin na natin. Halimbawa, may mga ma'am, ganon. Dapat, may pag-iingat sa ganon. may mga sumigaw ng Marcos Magdanakaw, Marcos Adik, yung mga ganyan. Baka may lumabas na ganyan. Paano po tatratuhin ng PNP ho yun? Tinatrato po natin yan na hindi naman po simple or pagpapahayag po ng kanilang saloobin. Ang mga siguro po posibleng isigaw nila na magkukos ng alarm sa amin at lalo kami magiging alerto is yung halimbawa pong pagtawag na atakihin, sunugin, pasabugin ng mga opisina or tanggapan ng gobyerno. Yan po yung mga posible na maging reason para po ma-disperse or magkaroon po kami ng pag-aresto. So medyo parang suggestive na mga aksyon. Pwede daw ba yung na isinisigaw? Ma'am, pagka may sumigaw doon ng Maki Corn Beef, don't be afraid. Okay yun na. Pwede ba yan, ma'am? Parang nakakagutom. Baka may mag-join pa po sa kanila na habang sinisigaw po yun. Pang-alta yung corned beef, dapat makibaka, di ba? Processed food na siya. Lumaban yun po. Pero Maki Corn Beef, don't be afraid. Pero Major Hazel Asilo, ma'am, kasi po nung last September 21 po, yung may mass demonstration po tayo, parang medyo naging magulo po ito kasi na-breach yung mga police barricades malapit po sa Presidential Palace. Tapos may clash daw po sa mga officers po. Ito yung mga lumalabas na mga ulat. At nakikita rin po natin sa social media. Ready rin po ba ang ating kapulisan dito? Handa po na kami para dito sa ating nalalapit na rally at napaghandaan na po natin yan kung halimbawa man po na magkaroon ng repeat yung pangyayari niya na sana naman po ay maging lesson learned na para sa magkabilang panig. Sa amin po sa PNP is naging naging parang eye-opener sa amin na kung ano yung mga dapat pa namin i-improve, dapat namin gawin. Kaya po, nung nakaraan po na rally or yung ating prayer rally po ng INC is naghanda pa rin po kami kahit alam po namin na magiging mapayapa naman po yung kinakandak ng ating mga kapatid na INC dito sa Quirino Grandstand. Nag-prepare pa rin po ang NCRPO, katuwang po yung ating ibang mga kasamahan na regions dito po sa area ng Menjola at sa Ayala Bridge is talaga pong binantayan natin para hindi na po maulit yung mga ganong pangyayari. Pero at the same time, you will still practice, kumbaga, maximum tolerance pa rin po hanggat saan maaabot yun. Paiiralin po ang bilin ng aming regional director at ng aming chief PNP. Maximum tolerance, kung kaya hanggang super maximum tolerance ay gagawin po namin. Pero po kung halimbawa may provocation na at may yung mga action po nila ay magdudulot na ng tensyon at may kumbaga po yung mga civilian na po ang mga masasaktan or may mga nasisira na po silang kagamitan lalo na po yung mga government properties is agad po naman kami magkakaroon ng pag-aresto kasi meron po na tayong i-deploy bukod po sa CDM contingents. May arresting teams na rin po tayo na i-deploy. Ma'am, yung bang provocation, ano yung mga provocative actuation in words na baka hindi na makapagtimpe yung ating mga pulis? Para alam lang ng mga tao, ano yung mga provocative na yan? Halimbawa po yung nakita po natin noong September 21 na meron na po silang hinilang pulis at sinasaktan na po nila yung nag-iisang pulis, tinadyakan at may mga sinira na rin po sila mga gamit. Makikita naman po natin yung mga CCTV, sinira nila, yung sinira po nila yung mga railing sa daan, ganun din po yung ating mga barriers. Yun na po yung magiging signal para po sa ating arresting officers na gumawa ng kanilang hakbang. Ma'am, yung bang bisinidad ng Malacanang kagaya nung nakalipas na rally nung 16, 17 at 18 na sandamakmak ang pulis, madaming barikadang mga barbed wire, talagang napakahigpit ng seguridad. Ibabalik ba ito ngayon? Ganon din ba ang mangyayari ba dahil dito sa Trillion March na ito? Ganon din po yung magiging paghanda natin at latag ng security po natin dyan sa mga areas na yan. Sabi ko nga po, para maiwasan na po natin yung nangyari noong September 21. Alright, so expect the heavy security and of course,
yung napakatinding pagpapairal po ng paghihigpit dyan sa bisinidad ng Malacanang. Tama po, kasi yan pong area na Mindiola ay ayon na rin po sa Maynila. Hindi naman po yan pinapayagan ang kahit na anong pagtitipon dyan. Yan po ay restricted para po sa mga rally, kung anumang rallies at pagtitipon. Alright. Major, salamat po ng marami sa inyo. Magandang hapon. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng National Capital Regional Police. Sina Henry Uri at Karen Oyong, DZRH, Balanchado. We'll be back. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyong. This time check. Henry Uri at Karen Oyong, DZRH, Balanchado. 12 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi, dumako tayo sa mga probinsya. 2 arestado sa iginasang buy-bust operation, 4.5 milyong halaga ng shabu. Nasabat naman sa Carmen sa Davao del Norte. Balita mula kay Jun Soter ng Action Radio Davao. Jun. Kalaboso ang dalawang hinihina ng tulak ng droga sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency 11, katuwang ang Davao del Norte at Davao de Oro Provincial Offices at Carmen Municipal Police Station kanina alas 2:48 ng madaling araw, Nobyembre 25, 2025 sa Purok 7, Barangay 5, Carmen, Davao del Norte. Kinilala ang mga suspek sa mga alias na Dudong at Junjun na nahuling nagbibinta ng isang pakete ng hinihina ng shabu na may timbang na humigit kumulang 25 grams at tinatayang nagkakahalaga ng 125,000 sa isang PDEA pusher buyer. Nasamsam rin sa operasyon ang 11 pakete ng hinihina ng shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 550 grams na may tinatayang street value na 4,400,000 pesos. Nakuha rin ang mga drug paraphernalia at mga marked money na ginamit sa transaksyon. Kasalukuyang nakulong ang mga suspek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat June Soter ng Action Radio Davao. Samantala, 4 na pong wanted persons na aresto sa 1-week manhunt operations ng PRO CAR. 6 na municipality sa kapagtala naman ng zero crime incident sa Cordillera. RH41 Romy Gonzales, ibalita mo yan, Romy. 4 na pong wanted persons ang naaresto at 64 na munisipalidad naman sa Cordillera Region ang nakapagtala ng zero crime incident sa isang linggong anti-criminality campaign. Sa inilunsad ng manhunt operation sa Cordillera Region, 16 na wanted individuals ang nadakip sa Baguio City, 13 sa Benguet, 3 sa lalawigan ng Abra, Apayao at Kalinga at 2 ang naaresto sa Ifugao. Sa mga natimbog na individuals, 5 ang natukuin na most wanted persons, 4 sa provincial level at 1 sa municipal level. 64 na munisipalidad naman ang nakapagtala ng zero crime incidents na bunga ng pinaigting na police visibility, pagpapatrolya at aktibong pakikipag-ugnayan ng komunidad. Kabilang sa mga nakapagtala ng zero crime incidents ang 23 munisipalidad sa Abra, 11 sa Benguet, 9 sa Mountain Province at Ifugao at 6 sa Kalinga at Apayao at ang 4 na police stations ng Baguio City Police Office. Nakapagtala ang ProCar ng 88.89% na crime clearance efficiency at 77.78% na crime solution efficiency na resulta ng matibay na investigative capabilities at operational effectiveness ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Samantala, oil tanker truck tumagilid matapos mawala ng control ang driver sa Subic Freeport Expressway sa Bataan. Balita mula kay Arch 37 Dani Kumilang. Dani? Dahil sa nararanasang pag-ambon at dulas na karsada, isang oil tanker wheeler truck ang nasangkot sa self-accident sa bahagi ng Subic Bay Freeport Expressway, Subic Tipo Road sa Barangay Tipo Hermosa, Bataan, alas 12:05 kaninang hapon. Minamaneho umuna ito ng driver na edad 37 anyos, residente ng Barangay Poblacion North sa Garay, Bulacan. Batay sa inisyal na investigasyon, habang binabagtas na naturang oil tanker truck ang karsada patungong Maynila upang maghatid ng gasolina, nawala ng kontrol ang driver dahil sa madulas na karsada.
Ayon sa payag ng driver sa pulisya, sinubukan niyang prenohin ang sasakyan subalit hindi ito kumagat o umubra dahil sa dulas at kondisyon ng karsada. Dahil dito, sumadsad ang sasakyan sa gilid ng highway, tumagilid at humiwalay ang truck head mula sa cylinder trailer. Nagdulot ito ng di matukoy panghalaga ng pinsala sa sasakyan at nagresulta rin sa bahagyang gasgas na pinsala sa nagmamanehong driver. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Dani Kumilang. Samantala, teacher pinatay dahil sa pangungursunada umano sa misis ng suspect sa Cabanatuan City. RH25 Grace Ansano, ibalita mo yan Grace. Pag-i-interest umano sa asawa ng biktima ang tanging motibo ng 52 taong gulang na suspect sa pagpatay sa 39 na gulang na guro sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija. Nangyari ito makalawa ng araw. Ayon sa pulisya, kay Police Colonel Heril Bruno, ang Provincial Director ng PNP Nueva Ecija, ang suspect na isang magsasaka mula sa barangay Mabuhay ng nasabing bayan ay napilitang sumuko dahil sa maagap na rin na pagresponde ng mga operatiba ng Talavera Municipal Police Station. Sinamahan siya ng punong barangay ng Mabuhay at ilang kaanak bandang 1:00 ng madaling araw nito lang nakalipas na linggo. At ayon nga kay Colonel Bruno ay bandang 7:55 naman ng hapon nito lamang Sabado ay nangyari noong pagbabarilin nga at napatay ang biktimang si Reynan Chanco, isang guro sa Talavera National High School habang nakikipag-inuman sa isang co-teacher nito sa Barangay Poblacion Sur sa Talavera. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagtamo ito ng 4 na tama ng bala sa iba't ibang parte ng katawan at idineklarang dead on arrival sa Talavera General Hospital. Sa ngayon, hawak na ng pulisya ang naturang suspect at matipid naman ang kanyang pagbibigay ng kanyang pahayag para naman ipagtanggol ang kanyang sarili. Para sa DZRH, ito si RH25, Grace Vera Sonsano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Grace Ansano. Samantala, most wanted person sa Asingan sa Pangasinan arestado. Balita mula kay RH38 Freddy Pajardo. Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Asingan Police Station ang kanilang top 1 most wanted person municipal level na isang 76 anyos na lolo, magsasaka at residente ng Barangay Karusukan Norte, Asingan matapos itong maaresto alas 10:15 kagabi sa kanilang tahanan. Batay sa ulat na Asingan OIC Chief of Police Captain John Ismart Jose na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, ang pagkadakip sa suspect ay sabisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court sa kasong illegal possession of firearms and ammunition na pinagkalooban ng piyansang 100,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. At dahil sa kabiguan pa makapaglagak ng nasabing halaga ang suspect, nananatili pa ito sa likod ng rihas na bakal. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Aris tagu-ulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sugatang NPA sa Samar sumuko sa 801st Brigade humingi ng tulong para magamot. RH34 Jane Galit Bantayan, ibalita mo yan Jane. Sumuko naman sa militar ang isang sugatan na miyembro ng New People's Army sa Samar matapos ang nangyari sa gupahan sa Gandara, Samar nito lang nakarang araw. Sinamahan ito mismo ng barangay officials ng Giriganan, Gandara, Samar kung saan naganap ang nasabing sagupaan sa pagitan ng NPA at militar. Sa report ng ito, 1st Infantry Brigade Philippine Army, ang sugatang NPA ay kilala sa kanyang pangalan na si Daklino Dakuma. Ngunit kilala ito sa kanyang alias na si Sanya. Agad naman itong isinailalim sa gamutan sa Gandara District Hospital matapos na dalhin doon ng mga kasundaluhan. Si Dakuma ay agad humiwalay sa grupo matapos ang enkwentro at humingi ng tulong sa mga residente dahil sa tama ng bala. Dinala ito sa barangay captain ng lugar at doon nagpahayag ito ng kanyang kagustuhang sumurinder na sa otoridad. Dahil dito ay muling hinimok ni Brigadier General Arlino Sinday Chigo, commander ng 1st Infantry Brigade Philippine Army, ang
natitira pang mga kasapi ng komunistang terorisang grupo o NPA na nasa kabundukan pa na sumuko na at piliin ang kapayapaan. Apila pa ng opisyal, itigil ng karahasan, piliin ang mabuhay at lumapit sa mga barangay officials upang matiyak ang kanilang ligtas at maayos na pagsuko. Matatanda ang sunod-sunod ang naging operasyon na nagresulta sa pagkapatay ng 4 na miyembro ng New People's Army at pagkakasabat ng matataas na uri ng armas at kabilang sa namatay ang isang NPA na babae. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane. Samantala, sa Kamara, yung party list group nagpahayag din ng suporta sa liderato ni House Speaker Bogie D. RH12 Milky Rigunan, okay? Naglabas ng manifesto of support ang mga miyembro ng Party List Coalition Foundation Incorporated o PCFI sa Kamara para sa liderato ni House Speaker Faustino D. III. Sa statement ng PCFI, sa panahon na humaharap ang bansa sa pagsubok, mahalaga ang lideratong nagsusulong ng pagkakaisa sa Kamara. Kinikilala rin ng PCFI ang pagsisikap ni D tungo sa dialogo, pagpapahupa ng tensyon at collaboration kahit sa gitna ng hamon sa politika. Dagdag pa ng koalisyon ang kanilang suporta ay sumasa-ilalim sa kumpiyansa ng kakayahan ni D na gabayan ng Kamara para sa patas at mayroon transparency. Ang manifesto of support ay inilabas ng koalisyon sa harap ng ugong ng pagpapalit umano ng liderato sa Kamara. Lumutang ang pangalan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na muna'y papalit kay D. Pero ito ay kanyang itinanggi kasabay ang pagtiyak na sinusuportahan niya ang liderato ng House Speaker. Ako si Neil Greguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, magtungo naman tayo sa ating balita sa himpapauwi. Diana, foreign news po tayo. US President Donald Trump tinanggap ng imbitasyon ng China na bumisita sa Beijing. Para sa mga detalye, balita mo yan, Don Carlos. Tinanggap na ni US President Donald Trump ang imbitasyon mula kay Chinese leader Xi Jinping para bisitahin ang Beijing sa Abril. Ito ang naging desisyon ni Trump nang kausapin niya si Xi sa telepono matapos magkita ang dalawa sa South Korea noong nakaraang buwan. Ayon sa post ng Truth Social, inilarawan ni US President na extremely strong ang kanilang samahan. Dagdag pa ni Trump, nagkaroon na rin ng isang mahalagang kasunduan ng China sa pag-angkat nito ng agricultural products mula sa Amerika. Samantala, inaasahang magkakaroon din ng state visit ang Chinese leader sa US sa susunod na taon. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. Samantala, Alaysa Solomon back to training na kasama ang Alas Women para sa 33rd SEA Games sa Thailand. Balita mula kay Kyle Bulias. Kyle. Balik Pilipinas na si Alaysa Solomon para maghanda sa nalalapit na laban ng Alas Pilipinas Women sa Southeast Asian Games na gaganapin sa Thailand. Galing sa Japan ang star opposite hitter para maglaro bilang import ng Osaka Marvelous sa Japan SV League. Bukod kay Alaysa, balik training na rin sa Alas ang iba pang miyembro ng iba't ibang koponan sa Premier Volleyball League. Kabilang dito sina Don Katindig, Vanny Gandler, Bella Belen at Laila Cruz na natapos na ang laro sa quarterfinals ng Reinforced Conference. Kasado na ang SEA Games sa Thailand sa December 11 kung saan kasama nila sa Pool A ang bansang Thailand at Singapore. Ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kyle Bulias. Samantala sa balitang showbiz, wish granted. Eman Pacquiao, nakaharap na ang crush na si Jillian Ward. Para sa mga detalye, balita mo yan, Josa Cruzat. Granted na ang wish ng baguhang boksingero na si Eman Bacosa Pacquiao. Ito ay matapos makita at makausap ng personal ang kanyang celebrity crush na si Jillian Ward. Dumalo si Eman sa black carpet premiere ng bagong pelikula ni Jillian sa Trinoma Mall Cinema 6 sa Quezon City. Nakamayan at nayakap ni Eman ang aktres sabay nagpaabot ng pagbati sa tagumpay ng kanyang bagong pelikula. Todo kilig din ang
crowd sa moment ng dalawa. Matatandaang hindi maitago sa mukha ng boksingero ang kilig matapos niyang aminin sa isang panayam na matagal na niyang crush si Jillian at wish niyang makita ito ng personal. Sa hiwalay na panayam, sinabi naman ni Jillian na nagfollowan na sila ni Emma na sa Instagram at nasabi rin niyang nais din niyang makilala ng personal ang binata. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I-ready na ang inyong cellphone dahil tinatawagan na namin ang next winner sa Kring Kring Panalo Malacash sa telepono. Karen, mawinner na ba tayo? Sa tingin Thank ko, you, Josa. meron na. Ayan, salamat, Josa, sa iyong showbiz report. Mukhang meron na at taga-Taguig City yata ito. Alamin nga natin. Magandang gabi po, Ma'am Alma Ibong. Mang Alma. Magandang gabi po. Ay, Hello, Ma'am. si Ma'am Alma. Hello Ganyan. po. Ang ganda naman ng inyong apelyido. Ibong. Ibong. Ibong, Adarna? Ibong, ano ba kayo? Ibong Pipit o Ibong... Ibong Marikit. Ibong Marikit. Ibong Maya. Ibong Maya. Maya daw. Opo. Mama Alma, ano po ang himpilan ng radyo na palagi po ninyong pinakikinggan? Una sa Pilipinas, una... DZRA. Ayaw, di ba tayo tapos ay sinagot na ni Ma'am? Kasi alam niya ang sagot. Sigurado siya. Thank you, Ma'am Alma. Meron kang 500 pesos in GCash. Thank you, Ma'am Alma. Opo. Papadala po yan ni Josa. Salamat po ng marami sa inyo. Thank you. Thank you. Karen Oyo, DZRH, Balansyado. Diyan na ang kalipunan ng mga balita sa Balansyado ngayong araw na ito ng Martes. 25 sa buwan ng Nobyembre taong 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Ang oras.